Hi guys, hello, good morning. Finally, I'm home. I'm back in the Philippines. So yun guys, sorry hindi ako nakapag-vlog nitong mga nakarang araw kasi nga medyo ano yung refund ko kasi hindi ako nakapag-flight since March 1, March 5. Tapos yung last ko yung March 10, yun na-cancel ako. 3 times ako na-cancel dun sa flight ko. So nag-decide ako nung March 10 na i-refund na lang yung pera ko sa Saudi Airlines kasi until now wala pa silang operation sa Abu Dhabi Airport. So sabi ko medyo natatagalan na, tapos birthday ni nanay ng March kaya talaga nagpaalam ako sa boss ko makapagbakasyon kasi nga gusto kong makauwi sa birthday niya. Suddenly this things happen sa Middle East. So yun, kaya sabi ko siguro it's time also to try nung time na yun na mag-send ako sa repatriation. So nag-inquire muna ako sa kanila, tapos ayun nga nangyari. Nung nag-inquire ako, sinabi nila na qualified naman daw yung mga na stranded. So yun, sabi ko na stranded ako. Sinabi ko sa kanila na yun nga, gusto kong makauwi. Kaso ilang beses ako na-cancel. Ayun, pinasend nila yung requirements ko. Nag-send ako sa kanila ng requirements. Tapos nitong March 17, naka-receive ako ng SMS sa kanila na punta raw ako yun nga, sa may embassy. So yun, nagpunta ako sa may embassy. Tapos ayun, in-interview nila ako, pinag-fill up nila ako ng form. Tapos tinanong nila ako kung ano yung reason, bakit gusto kong sumama sa repatriation. Sinabi ko sa kanila na I'm still employed. Tapos yun nga lang, na-stranded yung flight ko, hindi ako makauwi. Tapos gusto ko sanang kung mabibigyan ako ng chance, gusto kong makauwi ng Pilipinas na yun nga under sa repatriation na flight. Yun lang. Yun, kinoconsider naman din pala nila. So awa ng Diyos, nabigyan ako ng chance na yun, na nung within that day, nung pagkagaling ko ng embassy, umuwi na ako noon after noon. Tapos yun nga, sinabihan ako nung isang staff nila doon na medyo marami nga batch by batch yung ginagawang repatriation. So since titingnan nila kung saan ako pwede sabay, ganun na lang. So sabi ko, hindi ko na-expect na maraming nagpupunta doon. So ang ginawa ko na lang, sabi ko, sige, kung anong mauna, it's either magbubook ako ng Etihad or ako, yun nga, hintayin ko yung repatriation. Medyo nagtaas ang ticket ng Etihad ngayon, guys. So, parang doble yung presyo, parang ganun. So, sabi ko, ang hirap kasi hindi rin natin sila masisi dahil sa sitwasyon nga ng gera. So, kaya ganun yung nangyari. Sabi ko, sige, hintayin ko na lang. Tapos nung ginagabihan nung March 17, tumawag siya sa cellphone ko. Sinabi na kung gusto ko mag-flight the next day. So yun, sinabi ko, sige, okay lang. Kasi ba't pa ako maghintay ng matagal ulit, diba? Hindi ko alam. Wala akong assurance kung kailan yung next nilang pagpapauwi ng repatriation. So yun, nagpunta na ako doon. Tapos sinatid nila kami sa airport kung saan kami Hindi kasi pwedeng banggitin, guys. So medyo kasi siya, komplikado. So yun, hinatid nila kami sa airport hanggang sa eto na, nakauwi na ako sa Pilipinas. Ang ganda naman ng nila ng sistema, guys. Sobrang nung una hindi ako naniniwala sa repatriation, pero nung ako mismo naka-experience, ayun, sabi ko, ang ganda nung ginawa nila na yun, na from the day na nandun ako sa embassy, in-entertain nila ako na maayos. Tapos yung alam mo yun, yung pati sa pag-alis namin, provided nila yung food, tapos kinakamusta nila kami kung okay lang ba kami, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa aeroplano, ganyan, ina-assist nila kami. Hanggang sa makarating kami, grabe guys, iba yung pa-welcome nila sa amin dito sa may airport nung pagdating namin. Tapos may mga binigay din silang mga tulong na pinansyal sa mga naapektuhan ng kaguluhan dyan sa may Middle East. Kagaya ko, nakakuha rin naman ako sa kanila ng cash allowance, yun siya.
Tapos may mga binigay din silang mga some giveaways na ano. Tapos free food pa rin guys hanggang sa makarating kami ng airport. Sobrang ganda ng nagpapasalamat ako sa OWA, sa DMW, sa MWO, tapos sa mga AFP, Armed Forces of the Philippines. Kasi talagang paglapag ng eroplano, nandun sila nakasuporta, nakatabay sila. Hanggang sa pag-uwi namin guys, nandun sila talagang ina-assist nila kami. So yun guys, sa mga kabayan natin na OFW na nandyan sa mga Middle East, na na naapektuhan ng nasa inyo guys, kung tingin nyo, safe pa naman kayo dyan, pwede kayo magstay. Stay lang kayo kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas medyo rin. Nagtaas yung mga presyo ng bilihin. So stay lang kayo kung feeling nyo safe pa kayo dyan. Ako naman kasi babalik din ako kasi bakasyon lang yung ko, yung pinagpaalam ko sa boss ko. So babalik talaga ako sa UAE. Tsaka ang laki na ng nagawa ng UAE para sa akin. Kasi nakita nyo naman paano pa rin nila tayo protektahan ng mga OFW dyan sa Middle East, sa UAE, sa Dubai at sa Abu Dhabi. So yun guys, kung gusto niyo mag-repatriate, sumama kayo sa doon. Makipag-coordinate lang kayo sa mga sa mga OWA department diyan sa niyo, embassy, consulate. Yan. Sa DMW, yan. Lang kayo, mag-chat kayo sa kanila. May mga hotline numbers sila. Tapos pa ba? So yun guys, ito ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin from the day na umalis kami nung the day na nasa aeroplano na kami, kasi hindi ko pwede pakita kung saan kaming umalis, kung saan kami dinala, kasi parang syempre tayo bilang mga Pilipino iniingatan din tayo ng ating embahada kung saan tayo so para lang na rin for security purposes and safety ng mga OFW na uwi, yun siya. So maraming salamat. Ito po, panoorin niyo po yung nangyari dun sa video ko from the day na nasa airplane kami hanggang sa makarating kami sa Pilipinas. Sana po magustuhan nyo. At guys, ingat po tayo dyan. Pray lang po tayo at alam ko pong di po magtatagal, matatapos din po yung gera na tong nangyayari sa Middle East. Yun po. So yan guys, nandito na kami sa aming airline. So kami yung mga na-repatriate dito sa Middle East. So yun. Emily ba? Emily. Si Emily. Tapos si Kuya Ren. So yan, si Kuya Ren. Tapos si Kuya yan guys. So finally, sana makauwi kami ng safe. Prayers namin. So back to real home. Ayan guys. So ang daming mga na-repatriate. Ayan siya. Halos lahat yan guys. So around mga ilang tayo tingin mo? 8 hours lang tayo. Ilang yan? Ilang OFW lahat? 250. Ha? 250. 200 lang ba yan? Kasi 5 bus tayo. Every bus is 50. Okay. So yun guys, later na lang ulit. Let's pray na safe tayo makauwi.
paglapag mo ng airport, meron ng Meron ka naman cash eh. allowance, assistance. So, From OWA. buhay na, Thank you, OWA. yun. So guys, gusto namin mag-thank you pala sa sa OWA kasi natulungan kami makapag repatriate. Tapos meron kaming cash Pagdating sa Pilipinas, meron Oo. kaming Ako naman ako na cancel yung flight ko tapos ayun nabigyan nila ako ng free pauwi rito sa Pilipinas para makapagbakasyon kasi wala pa talaga, hindi pa lahat ng mga flight talaga. mga Close lahat. oo, hindi pa nagre-resume lahat ng operation ng flight. So, thank you sa kanila. Yan, 10 points kayo dyan. No paracetamol for today. Thank you. Sorry. It's okay. So, wala talaga, girl. Wala, mamamatay na ako. Wala, Sorry ka. mamamatay na ako. Nalugi ang niya. Pasalamat na lang tayo. Thank you na So lang. yun guys, wala rong masakit kasi yung ulo ni eh. So wala silang gamot na Ayan. So na, shout out, anong masasabi niyo sa Ayan. Ilan tayo? Ilan tayo lahat? Mag-thank you kayo. Pasa mo yung ganun, Mike, sa kanila. Mag-thank you kayo sa OWA. Pati na rin sa presidente na. Love you, Owa. Maraming salamat po mga kaibigan sa ating mga kaibigan. Pauwi na po kami ng Pilipinas. So yun guys, ito, idlip muna ulit kami. Kasi walang gamot siya. Yung mga may sundo po sa EM Terminal 3, na-advise po ninyo ang inyong mga kamag-anak. May taga-OWA po at saka taga-DFW na susunod po sa kanila para po i-abit sila sa pagpagkita ng bus. And pagkatapos po ng maiksi natin programa, kayo po lahat ay ibabalik din po sa NAIA Terminal 3 para po sa pagdating po ninyo sa mga tahanan. Sa lahat po ng mga taga-Visayas and Mindanao na wala pa pong mga ticket patungong probinsya po ninyo, sasagutin po ito ng OWA. Hindi po kayo makalipad patungong probinsya sa araw na ito. Pagdating po natin ay bibigyan po kayo ng temporary accommodation hanggang sa inyong paglipad patungong probinsya. May maikling palatutunan po tayo sa mamaya po ay papaliwanag po niya sa inyo sa gagawin po na natin para po smooth yung pagpunta po natin. So, magandang umaga po muli sa inyo lahat at patuloy po natin paganangin ang ating safe na pagdating sa Manila para makabiling po natin ang ating mga mahal sa buhay. So, ibigay ko na po sa inyo si ating Benny Rigas. Salamat po. Thank you po, yes, Benny. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Segment po ito. Ganito ang gawin. Mag-ikot po ako. Kukunin ko po yung mga passports nyo para isang bigay po sa BI para po tungkol sa kanila. So, mag-ikot po ako para kunin ko yung passport nyo. Walang maraming counter doon sa invitation. So, kunin ko po ngayon, i-ready nyo lang po yung passport nyo, mag-iikot po ako. Maraming salamat po. Guys, Borlog to siya. Borlog. Ayan guys, reserve na yung aming foods. Finally. Gutom na kami, 5 hours pa yung aming So yan guys, finally after 1 year, na-receive na namin yung aming food. Finally, meron na yung time of that. So anong natin food? Anong meron?
kainan na yun. Beef siya, no? Beef and potato. Ibang ano. Okay. So, ganun siya, guys. Ganun siya, beef. Tapos meron siyang pasta. May muski. Tsaka bread and butter. Tsaka water. Fairness, guys, masarap yung ano nila. Para siyang mashed potato na may ano. Hindi ko alam kung lamb or... Paragus. Ha? Ha? Hindi. Ano? Beef nga talaga. So beef talaga siya. Pero gusto ko yung sauce nung beef nga. May mushroom yun. May mushroom, no, kaya na lalong naging siya, no. Medyo yung sauce niya, no. Muna yun yung, tapos ngayon kinain na rin niya. Masarap naman. Yuri kasi. O yan yun. Pag kumirot siya, yan na yun. Dami yun. Hi guys, we're about to landing. Oh my God, finally. Nararamdaman na namin sa tiyan namin ng lugay. Parang roller coaster. Grabe, naglaga ang So excited ka na mag-attend. Yeah, excited na. Pero sabi daw, ano pa, next Stay ka pa ng mga 1 week. 1 week pa? 1 week pa siya sa Manila. Quarantine yarn. So ito na, guys. Ano na kami. Babaan. Ito na yung mga buildings. So, nalanding na kami. Nararamdaman. Yan na. Yan na. Ayun na siya. Oo, nakalag. We're just back. Welcome home. Ito na kami. Ibang saya. After 5 years. After 5 years, Ito ibang na po. saya. Ibang saya. 4 years. Yung ano natin dito. Ladies and gentlemen, we have just landed at Manila International Airport. Ligtas na kami. March 7, dito na ako punta ako ng March 18, 2026. Masaya mga kabayan. Parehas na. Lahat po masaya at nakauwi na. Same day? Make sure you have all your personal belongings with you so nothing is left behind. We would like to remind you also be careful when you are opening the luggage bin. We would like to say goodbye to all passengers on behalf of Terra Asia, Captain Oleg and the rest of the crew. We would like to thank you for flying with us. Hope to see you again on another Terra Asia flight. Wag na si again. Wag na. Ayan guys, ito po ang mga Pinoy. Oras na lumabag. Excited po lahat. Kunin yung kanilang mga baggage. Diba? Pilipinas na ako. It's more fun in the Philippines. Ayan o siya. Yung nakaputing polo na yan. Oh, yan yung laging in-interview, di ba? Pero ang lagi nakikita sa TV. Oh. Okay, magandang hapon po sa inyo. Welcome home po sa inyong lahat.
na po kami kinagagala kami ni Admin P.Y. Kauna ng OWA sa ngalan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang aming mainit na pagtanggap, pagsalubong at patuloy na pagbibigay namin, paghahandog namin ng serbisyo dahil mahal po namin kayong lahat at malugod na malugod kami. Nakauwi na ba kayo lahat? Kamusta po ang biyahe? Komportable po ba kayo? Po ay po ang ating mga Pangulo. Si Kuya naman. Ang malugod na sasalubong po sa inyo. Wala mo rin siya. Gusto ko yan. Maraming salamat sa Philippine Air Force at syempre sa ating at sa flight crew. And of course, ang ating flight attendant. Maraming salamat. Kaya magkasi po sa inyong lahat. And of course, kapiling ninyo, baka hindi nyo alam, si DFW Undersecretary Nikki Tutay at si Ate Kenny Gat. Yeah. So, hindi na matatagalin pa, magkikita pa tayo sa baba. OWA Administrator P.Y. Kaunan po. Yay! Thank you po. Pa-picture po. Okay naman po. Hilan na po. Kapilan! Nandito na kayo sa ating sa ating Pangulong Pilipinas! Yay! Mula sa OWA at sa DFW. Masaya po kami. Dahil yung ano po ay makakasama nyo na sa inyong mga pamilya. Yes po. Praise God po. Thank you po. Kayo po ay naka-safe flight. Naka-land po tayo sa Salamat. ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang kayo sunduin. Alagaan kayo. Mahalin. Apo. Kaya wala sa OFW. Mahal po namin kayo lahat sa pag-alaga sa mga OFW. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Yan na po, nagkagulo ng... Pwede po, pila na tayo. Identify natin yung Pila po kayo ng pang region. Region 3, Region 4. Region 3. Region 4. Ano pila na? Region 3. Welcome home po. Tama po. Welcome home. Ayan, labi dito. Ayan, ayan. Oh. Dito. So yan guys, nandito na kami sa Ay, vlogger pala to. Hi! Very safely land. Shout Hello po. out! Shout out! Welcome to my guys! Welcome to kami! Welcome to Philippines! Subscribe nyo ako, Tea. Please don't forget to subscribe my channel. Humble Sweet Lover. Nandito na kami, balik Pilipinas na. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So yun guys, so dito na kami, balik Pilipinas. Salamat sa MWO. Thank you po. Ito guys yung plane na. Steve.
Mabuhay Pilipinas! Balik Pilipinas, ang saya namin. Sige ko sa team. Opo. Thank you po, mahal na Pangulo. Hala, ang dami. Grabe talaga. So guys, ayan, ganyan po kami kasikat. Ganyan po sila nagkakagulo sa amin ngayon. A few moments later. Ngayon guys, nakauwi na ako. So, ang dami nag-interview sa sa pagbaba namin dun sa chartered plane. Yun, hindi ko na-expect na ganun karami yung media na nasasalubong sa amin. Pero yun guys, yun nga yung masasabi ko na totoo pala yung talaga. Kasi nung umpisa hindi ako naniniwala dun sa repatriation kasi nga pag binuksan ko yung mga news sa Philippines, nakikita ko ang dami nilang mga bashing, mga bashers na nagko-comment na peki daw. So ako naman minsan nagkaroon din ako ng comment na parang oo, totoo ba yung ganyan-ganyan or baka palabas nga lang. Pero since ito nga na ako mismo yung naka-experience, so naniniwala na ako kasi talagang from the day na lumapit ako doon sa embassy, Philippine Consulate sa may Abu Dhabi. Yun, hindi sila nagdalawang isip. Kinuha na nila ako ng mga requirements. Tapos kinuha nila yung reason ko kung bakit ako nag-a-apply na ma-repatriate. So sinabi ko nga na-cancel yung flights ko for how many days. So yun, ni-refund ko yung ticket ko, but then they said makli-claim ko yung refund 10 to 15 working days. So sabi ko sige, hintayin ko na lang. Then ayun, imagine from after ng morning na nagpunta ako ng Philippine Embassy, yun, within that night, tinawagan kagad ako nung isang doon na staff, si Sir, nakalimutan ko yung name niya pero isa siyang Pinoy na lalaki yon. Tinulungan niya ako doon sa may MWO, Migrant Workers Office. Yun nga, sinabi niya na Sir, batch by batch ngayon na makakaalis ng repatriation, pero sige, since qualified ka naman dun sa bakasyon mo na stranded ka, so gusto mo lang makauwi, so kinonsider naman niya. Then that night tinawagan niya ako around 10 o'clock in the evening. Nasa labas ako nung nagkakape ako, kasamahan ko si Pidgel. Tapos yun nga sinabi na, Sir, are you ready to go by flight tomorrow? Nung sabi ko, sige. Nung una nagalangan ako kasi bigla-biglaan eh. Sabi ko, since I still have time, mapre-prepare ko naman yung mga gamit ko. So yun, inayos ko na within that night yung gamit ko. Tapos tinawagan ko na yung boss ko, nagpaalam ako sa kanila na Sir, hindi na ako papasok bukas kasi flight ko na. Ayun, pumayag naman yung mga boss ko kasi nga sa hirap ng ngayon makauwi ng biyahe dahil sa daming mga airlines na under not operation. So ngayon, yun, ang laking tulong talaga nung ginawang pagre-repatriate. Wala akong binayaran sa ticket, tapos ang dami nilang mga binigay na benefits. Tapos ayun, may mga pagkain, hindi kami nahirapan sa pagkain. Yun, hanggang sa paghatid dito sa ang daming nag-assist sa amin, mga Philippine Air Force, ayan, group, tapos yung mga DMW, OWA, ayan sila, mga consulate, lahat ng mga sangay ng tapos yun, salamat talaga kay BBM kasi maganda yung naisip niya na yun, matulungan yung mga kababayan nating OFW na tulad ko, yung mga na-stranded, mga na-cancel yung flight, yung mga transit na hindi makauwi. Especially yung mga nawalan ng trabaho na gusto nang mag-for good sa Pilipinas, tapos binigyan niya ng cash para makapagsimula rito sa Pilipinas.
po kayo ng pang region? Region 3, Region 4? Region 3. Region 4. Ano po? Region 3. Yan, labi dito. Yan na yan, o. Dito.